Yan. So ito yung theme natin sa gabi ito, Nourish and Send. So itong theme na ito ay galing sa, kailan hindi maliit, no? But galing ito sa magandang balita ni San Juan, chapter 15, versikulo 4 hanggang 5. So, ang sabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puso. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nanatili sa akin. Ako ang puno ng puso at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So ito yung Jesus the vine, tayo naman ay ang branches. At bakma ito sa tema ng ating buong komunidad ng Couples for Christ. Last week, ipinagdiwang ng ating komunidad ang 45 baksa kasi ako sa Pilipino 45 taon ng pagkakabuo ng Couples for Christ. So alam niyo ba kung kailan nagsimula ang Couples for Christ? I-minus nyo lang. 1981. So, 1981 ay nasimulan ang komunidad ng Couples for Christ. So, tayo nagsiselebrate ng 45 years. At ang tema sa ating buong taon na ito ay In the One, We Are One. So, makikita niyo dyan dun sa mga nakapula, may mga t-shirt sila. Ang nakalagay dyan ay One Family. So, akmang-akma itong versikulo na ito, mga versikulo na ito sa ating tema. Bakit? So, hintayin lang natin ang konti itong verses na ito sa Bible. So, makikita ng tatlong salita. So, ano yung unang salita? Tayo ay iniimbitahan. Iniimbitahan tayo ng ating Panginoon palagi. Kaya miskin na tayo ay nagkakasala, lalo tayong iniimbitahan ng Panginoon upang maging konektado sa Kanya. Kaya sabi niya, no, manatili kayo sa akin. Lagi tayong hinahabol ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi niya tayong tinatawag. Lalong-lalo na sa mga pagkakataong tayo'y lumalayo sa Kanya. Sa mga pagkakataong pinuputol natin, tayo mismo ang pinuputol ng relasyon natin sa Kanya. Pero laging nag-iimbita ang Panginoong Jesucristo, manatili kayo sa akin. Pangalawang salita ay inaaruga. Kaya nga malimit, kung mapapansin niyo sa Biblia, even the kingdom of God ay tinutulad sa isang puno, di ba? Kasi talagang, kumbaga, kaya sabi ni Jesucristo, ako ang vine, I am the vine, you are the branches. So siya yung kaparte ng buong, trunk, na ang ugat ay iba sa ilalim, nag-uugat galing kay Jesucristo. So ang nutrients ng puno, nutrients ng bunga, kaya tayo pinapangunga din ng Jesucristo, ang nutrients ng bunga ay nanggagaling sa ilalim, nanggagaling sa mga ugat. So kaya, ang Panginoon ay laging nag-aaruga. Ang Panginoon ay laging
nangangalaga sa atin. No? Kasi nga, tayo ay Kanya. Tayo ay Kanya. So, patuloy na inaaruga tayo ng ating Panginoon Kristo. At ang pangatlong salita ay isinusugo. No? Isinusugo tayo ni Yesu Kristo na kung saan kapag tayo ay namunga sa pangangalaga ni Yesu Kristo at tama yung bunga natin at paghinog natin bilang mga prutas ng puno, ipagdatikman ng iba yung tayo, natikman ng iba. Magkakaroon sila ng magandang experience, di ba? So, ibig sabihin kung tayo ay konektado sa Panginoon, tayo ay mamumunga, at kapag tayo ay naibahagi natin ang ating sarili sa iba, nagkakaroon ng magandang experience, no? Ang ibang tao, at nakikita nila at nadarama nila si Yesu Kristo sa buhay natin. Amen? Kaya nga ang title ay Nourish and Send. Tayo inaaruga, iniimbitahan, inaaruga ng Panginoon upang tayo sa huli ay maisugo. Tayo ay isinusugo ng Diyos para sa iba. Kaya, May the God of hope fill you with all joy and peace, trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. And from the letter of St. Paul to the Romans. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. The message from our Lord. Thanks be to God. From Psalm 121. From whence comes help? From the Lord God who made heaven and earth. The word of God. Thanks be to God. My friends, today I remind you to love one another, forgive and leave the gentleness in your hearts. This is how the Lord will know you belong to me. According to John chapter 14, verse 34 to 35. A new commandment I give unto you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you have loved one another. Let your actions flow from your compassion, forgiveness, and humble service. The word of the Lord. praise you, Lord. To anchor us in God's word, the Lord's promised us in Isaiah. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. The word of the Lord. Thanks be to God. Praise and knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Second Peter, verse 8. Psalm 46, verse 9. Be still and know that I am God, and exalted among the nations, and exalted in the earth. The Lord of the Lord. Thanks be to God. From Psalm 16:11, in their fullness is presence of joy. Again, from John 16:30, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. The word of the Lord. Thanks be to God. From 1 Peter chapter 4. Let your love for one another be constant, for love covers a multitude of sins. Be mutually hospitable without complaining, as generous distributors of God's manifold grace. The word of the Lord. Thanks be to God. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa patuloy mong pagpapaalala sa amin na kayo ang may gawa ng langit at lupa, the Creator of the whole universe.
that you will always love us, and us always to also love one another. Thank you, Lord God, for your comfort. Thank you, Lord God, for always reminding us that you are our Father, the most powerful of all. Will answer all of our prayers in the way that is best for us. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong nagkakitulong muli kami sa gabi ito. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa lahat ng mga blessings, mga graces na patuloy namin tinatanggap sa araw-araw. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok. Dahil alam namin sa mga pagsubok na ito, kami ay iyong mas lalong pinapatibay. Mas lalo mong sinasabi na nandito ka para sa amin, Panginoon. Kaya sa Panginoon, sa mga oras na ito, tinataas lang namin sa iyo ang aming mga sarili. Buksan mo ang aming mga tenga para makinig sa sharing ng aming mga kapatid upang sila din ay maging sugo mo na magpapahiwatig at magsasabi kung gaano kakabuti sa kanilang buhay at kung gaano nila minamahal ikaw, Panginoon. Lahat na ito ay tinataas at pinadalangin namin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tayo po muna ay magsipo upang pakinggan ang ating mga magiging sharers for tonight. Para sa gabing ito, ayan. Tawagin natin si Brother Jeppy at si Sis Jeannie at Ayla. Pwesto na ako dito. Sige bro, lakas. Magandang gabi po, brothers and sisters. Ang aking po may share ngayong gabi ay tungkol po sa mga nangyari sa akin noong nakaraang buwan. Ang may share lang po namin nangyari ay yung at kung paano pa din namin na ipapakita si Kristo sa aming buhay at sa ibang tao sa gitna ng trahedya o pagsubok na aming nararanasan. Si Kristo ang sentro ng aking pananampalataya, nagbibigay ng layunin, pag-asa at direksyon. Siya ang ating Panginoon, ang kapagligtas, na gumagabay sa bawat direksyon at nagbibigay lakas sa mga hamon ng buhay. Gaya po na nasusulat sa Filipos 1 verse 21, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Gaya na lang din po sa nangyari po sa amin, sa totoo lang po, hindi ko po siya iniisip na negative. Bago sinisip ko po siya as a positive. Sa tingin ko ay plano na din po yata ni Lord yun sa amin. Before po kasi kami nasunugan, balak na po talaga namin lumipat ng tirahan. At ang reason ko po ay wala na kaming mapaglagyan o mapag-istakan ng aming handmade flowers or mga bouquets na ginagawa po namin. Dahil maliit lang po ang bahay na inupahan namin at bukod po doon, dalawang pamilya po kami ang nakatira. At balak din po sa namin noon kung sakali makahanap kami ng malipatan, ay kami pamilya lang. At magbukod din po sana ang isang pamilya. Pero nagalit lang din kami ni Sis Jen dahil si kuya niya ay PWD. Naka-wheelchair na lang po ito at hindi na po nakakalakad. At ang dalawang anak nito ay nagtatrabaho. Kumbaga po, wala talaga mapag-iwanan kung sakali magbukod kami at naawa din ako sa bayaw ko. Fast forward po, at yun na nga po, nakasama kami sa sulok sa lower. At talagang tupok din po ang inupahan naming bahay. Pasalamat na lang din
din po kami at agad kami nakalabas at nakasalba ng kunting gamit. At ang malaga sa lahat ay yung safe kami at walang may nasaktan sa amin. Siguro po may mga bagay man na nakakapanghinaya, pero sabi nga po, ang bagay ay mapapalitan. Ang buhay ay isa lang at hindi mapalitan. Bukod po doon ay kung paano din namin na ipapakita sa ibang tao sa gitna ng pagsubok ay yung pagiging matatag at matibay kahit na nahihirapan sa nangyari. Alam ko na pagsubok lang ang mga ito at malalagpasan din namin. Hindi kami pabayaan, Lord. At ang bagay po na nagbigay sa amin ng kalakasan na makabangon ulit matapos ang trahedya, ito po yung sabi ko kanina na sobrang nanghihinayang kami mag-asawa, hindi na po namin naisalba kahit isa. Ito po yung gawa naming handmade flowers. Ito po yung gawa sa fuzzy wire. Ito po siya. Ito po yung nagpapalakas ng loob sa amin. Kung bakit nakabako kami ulit. Ito po yung gawa naming flowers. Okay, handmade po siya gawa sa fuzzy wire. May 6 po nangyari ang sunog. May 10 po ang Mother's Day. Lahat po sana yun, pangtinda namin. Yung income po sana talaga namin yun is mahupunta sa mga school uniform ng mga anak namin, school supplies. So, hindi namin nasabi yung nangyari. Talagang sobrang nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang lang kami dahil hindi biro din po yung puhunan. At bukod doon, pinapaguran at pinapuyatan namin ni Sis Jen lahat yun. Pero yun nga po, sabi nga, ang bagay mapapalitan. Pero ito po ang bagay na napili ko na nagbigay sa amin ng kalakasan na makabangon muli. Bukod po kasi sa may benta namin, magbibigay siya sa amin ng saya at pag-asa muli na makabangon at makayanan ng pagsubok na dumating sa aming buhay. Sa ngayon po, 1 month na po kami sa bago naming tirahan. At masasabi ko kung plano talaga ni Lord, siguro talaga plano ni Lord. Pinakinggan niya ang aming mga dasal, binigyan kami ng maupahang bahay na kami lang pamilya. Ang kuya ni Sis Jen, nakabukod na din sila sa amin at kasama yung anak niya. Tinitinan na lang ni Sis Jen pag hindi siya po busy. Dahil sa baba lang sila at kami po ay nasa 2nd floor na. Nakakatuwa lang at least nakabukod na kami at mas maluwag ang bahay kaysa po dati. At makapag-stock po kami ng mas maraming flowers dahil kami na lang sobrang thankful pa din kami ni Sis Jen sa kabila ng lahat na nangyari sa amin. Dahil hindi kami pinabayaan ni Lord at sa mga taong ginawa niyang instrumento para tulungan kami sa pinansyal at sa mga panalangin. Hindi po namin lahat ito makakaya o malalagpasan kung hindi dahil din po sa inyo. Especially po sa MC family, grabe po ang tulong na natanggap po namin mula sa inyo. Naway may balik din ni Lord ang blessing na para din po sa inyo. Maraming salamat po at sa Diyos po namin sa Diyos. Ayun na ibigay niyo. Salamat kapatid. So susunod naman po natin na mag-share ay si Bro Randy at saka si Sis Jen. Happy birthday! Hello. Good po ka. Good evening po. So, magpapakilala ko muna kami. So, ako po si Bro Randy Balinsayo. At ito naman po ang aking birthday girl na asawa. Yes. So, bago umpisa, i-ano ko lang po sa inyo yung guiding question. Wait, parang alien. So, ito po yung guide question natin. So, paano nyo pa din na ipapakita o na ipapakita si Kristo sa inyong buhay at sa ibang tao, sa gitna ng mga trahedya
o mga pagsubok na inyong naranasan o naranasan? Ano ang mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kalakasan na makabangon matapos ang mga trahedyang ito? So, yun po. So, una po sa lahat, sa mga hindi po nakakala, isa rin po kami sa mga nasunugan last May 6, 2026. So, hanggang ngayon po, masakit pa rin sa amin yung nangyaring sunog. Sabi nga, mas mabahay ka na, mabagyo ka na, huwag ka lang masunugan. Kasi napakahirap po talaga ng masunugan. Alam ko naman po sa inyo, may na rin po nakaranas ng ganyan. So, mahirap po kasi unang-una, lumayo po kami sa aming mga trabaho. Yung mga anak namin, kailangan namin i-transfer ng ibang school para lang makapag-aral ulit. So, mahirap po para sa amin. Tapos, mahirap kasi yung mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin na matagal natin nakasama. Lalong-lalo na po yung pamilya natin na nakasama natin sa ating mga wala pong magawa eh. Lumayo po, kumbaga nagkawatak-watak po kami. At ang isa sa po sa pinakamahirap, yung comfort zone po. Napakahirap po talaga na, siyempre nandun po yung comfort zone namin sa lugar na yun. Malapit sa school, malapit sa simbahan, malapit sa community. So, nalipat po kami sa UPS. Medyo malapit naman pero iba pa rin po kasi yung nakasalayan naman na kaunting ano lang, nandiyan na yung school, yung simbahan, nandito na. Talagang nagpapasalamat pa rin po kami kasi sa kabila ng trahedyang ito na naranasan namin. Napakapalad pa rin po namin kasi sabi ko nga, marami po kaming nasunugan, pero marami pa rin po naiwan sa kanya-kanyang mga evacuation center. Yung iba po sa kalsada, kung napapadaan po kayo ng Lower Barangay, yung iba po nasa kalsada natutulog. So mapalad pa rin po kami mag-asawa kasi unang-una mayroon po kami tinutulugan. Pangalawa, yung tinutuluyan po namin, libre po yun, wala pong bayad. Pasalamat po kami kay Sis Jolie at kay nagbiyak po si Jolie. Katrabaho niya, so in-offer sa akin yung bahay. Hindi ko kung gaano kagaling nito, di ba? Nasunugan na po kami pero sabi ko, dahil pa rin tumulong sa amin. Actually, kahit na po nasunugan kami, sabi ko, kami mismo magkasama tumutulong pa rin po kami. Kasi yung sa dami po ng grocery na dumating sa amin yung iba, hindi naman po namin mahuhus lahat yun, baka ma-expired na. Pinamigay din po namin sa iba. So, tapos, ano ba? Very thankful din po kami kasi sa dami ng tumulong sa government. Pero mas na-appreciate ko po yung sa community. Yung mga tulong ng community. Kasi yung sa government, given na yun eh. May pondo yun. Hindi po yun totally sa kanila galing. Pero sa community po, talagang na-appreciate po talaga kasi sabi ko, nag-effort sila. Talagang tumukot sila sa kanilang mga bulsa para gumastos, para may tulong sa amin. Kaya, in behalf po ng lahat ng nasunugan, ang Tagado, ang Recto, ang Mayrante, ang Opaging, Minerale, Kamkarin po, kaus puso po kami nagpapasalamat sa inyo. So, yun yung isa. Ayun po, good evening everyone. Malayo mo. Ayun po, kami ay nasunugan, pero yung physically ko is hindi nyo malalaman na ako ay nasunugan. Pero my heart is still crying hanggang ngayon. Kasi syempre sa situation namin na naman na pinaghirapan namin lahat. Pero hindi kami nanghinayang. During nung gabi ng nasunog yun, wala kami ibang bitbit kung yung bagla. Kasi hindi namin akalain na maaabot talaga yung sunog sa amin. So, sabi nila, bakit malayo pa naman yung sunog, bakit wala kayong dalang gamit? Ako kasi, kailangan ko unahin muna yung buhay ng pamilya ko kaysa sa gamit. Kasi ang gamit, andyan lang yan, mahanap namin yan. May ibabalik din yan kalaunan. So, kailangan sa akin is buo yung family namin, yung mga anak ko safe. So yun, with the help, with the prayers of the community, ayun, naging strong kami.
strong yung aming faith kay Lord. Nagpatuloy kami, hindi kami pinanghinaan dahil sa tulong ninyo yan at sa prayers nyo sa amin. Hindi lang sa community ng SB3A, ganun din sa ibang lugar. Kahit sa mga probinsya na kakopos natin ay nag-send sila ng hindi man financially, ang hinihingi ko lang talaga is prayer para sa amin, para maging strong at maka-move on kami sa nangyari sa amin. Ang daming pagsubok na dumating sa amin. Kasi parang akala ko, may next goal na kami. After ng wedding namin ng simbahan, nakatatayo na kami ng bahay, ayun pala ay may darating pa ng pagsubok sa amin si Lord. Pero hindi kami nanghina doon sa pagsubok ni Lord. Bagkus kami ay kailangan maging matapang, kailangan naming tumayo. Kasi without the help of the community, maaring kami ay lugmok na, maaring wala na. Hindi na namin alam, hindi na kami makapag-isip kung ano yung gagawin namin. So, salamat sa lahat ng Couples for Christ, sa financial and through your prayers. Ito kami, laging strong, the help ng nila Mariano, nila Bro Drew, sila Sis Yoli, maraming salamat sa inyo sa tulong nyo sa amin. And then, patuloy nyo po kaming ipagdasal na maka-survive pa rin kasi up to now, syempre, pag may time na naiisip ko personally, ay bigla na lang akong iiyak. Maari ako yung palangiti, pero deep in my heart, I'm crying. So, hindi lang halata kasi I'm not the kind of person na kailangan kong mag-cry. So, please continue to pray for me, especially po sa akin kasi, di ba yung may mga tao kasing makikita mo very strong personality, pero pagdating dito ay durug na yan. So please continue to pray for me. Kayo yung sandalan namin, pamilya namin, the Couples for Christ community, and of course yung parish natin. So kailangan namin yung tulong nyo. Kaya kami patuloy kayo magsiserve kay Lord. Kung ano mo yung pagsubok na darating pa sa amin, okay lang yun. Tatanggapin namin yun. Basta buhay kami. Ayun lang, thank you po and good evening. Ay, dagdag ko lang. Sabi ko ang nasunugan po kami, diba? Gamit lang po at saka yung bayan na wala, pero hindi po yung aming pananampalataya. Amen! Saka, sabi dito, hindi natutulog si God. This is your situation. He knows your heart and is working behind the scene. Chill ka lang, tiwala lang. So, wala pong bibitaw. May God will pray. Yan, maraming salamat Bro Randy and Sis Che. So ang susunod naman po natin na mag-share sa atin ay si kapatid na Godo at saka si Sis Yeng. Wala si Sis. Sis Yeng. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako lang po mag-isa, wala si Bro. Pinabahan po kasi. Joke lang po. May trangkaso po. Mas mabalik-balik yung trangkaso niya. Tsaka sabi niya, kung kasi nakupo po, puting ano lang, inuupo natin. Dito po ako ngayon sa inyong harapan para magbigay ng konting sharing na po sa kung paano namin nakakita si Kristo sa buhay namin at ibang tao sa gitna ng trahedya at nararanasan namin at kung ano yung mga bagay na nagbibigay sa amin ng lakas upang makabangon muli. Sa totoo lang po, tulad ng kanyang sinabi, hindi po naging madali talaga sa amin. Tandang-tanda ko po, May 6, 11:20 yata yun. 11:20. Sabi ng anak ko, Mama, may nag-aaway naman sa likod. Sabi ko, hiyaan mo na yung mga yan, laging nag-aaway yan. Talaga pong, si Bro noon ay nasa biyahe. Kasi naglalamog po siya at mahilig po siyang magbiyahe ng panggabi siya. Tapos malayo ang biyahe, kaya kami lang po sa bahay. So
So, siguro blessing na rin po na hindi siya umuwi noon kasi hindi ako mapakali. Lagi ko tinitingnan ng cellphone ko. Yeah, pinafollow up ko siya, kung nasaan na siya. So, yun nga po, para mapabilis. Wala kami narinig na sumigaw ng sunog. Kasi ako nakatulog na, sabi ng anak ko, wala daw siyang narinig. Saan ko nalaman na may sunog? Naisipan ko yung chat, anong oras na walang mang papa mo? Chinat ko siya, tapos nung nag-Facebook ako konti, doon ko nabasa, may nahingi ng tulong, may sunog daw sa loob. Napabalikwas ako talaga. Nung pagbaba ko, pagtingin ko, sa tingin ko, andyan na yung apoy, sobrang lapit na po. Kaya wala pa talaga kaming nabitbit. Ginising ko na lang yung mga anak ko, sabay labas ko. Ang tayong nabitbit ko lang pala ay yung maliit kong bag. Nadala ko, first day namin ng aral program doon, summer classes po. Kaya yun na po yung nabitbit ko. Yun po. Dala na magdidig tawal at pangamba, tayong sarili lang namin yung naiserba. So sa isang igla, kinuha po yung bahay namin na inuupahan. So, sobrang sakit po kasi hindi kami basta-basta nakakabili ng, sa totoo lang po, hindi kami basta-basta nakakabili ng mga bagay. Kung may naipuntahan po kami, talagang kung pinag-iipunan namin. Kasi hindi kami basta-basta yun nga, nakakabili ng bagay. So, sobrang sakit po sa amin yun, hanggang ngayon. Pero ngayon pa man, mas pinili pa rin namin ipakita at iparamdam ang presensya ni Lord sa aming buhay sa pamamagitan ng patuloy na pananampalataya at pagtitiwala kay Lord. So naniniwala po ako na kahit may nawala sa amin, hindi nawawala ang pagmamahal at gabay ng Diyos sa amin. Sa halip na puro lungkot ang isipin namin, pinili namin pamilya na magpasalamat sa itaas dahil ligtas at buo pa rin kami. At may pagkakataong magsimula pang muli. Mahirap pero lumalaban kami. Lumalaban kami ng patas sa hamon ng buhay. So kung may pagkakataon at kakayanan, tumutulong din kami sa kapwa namin. Kahit kami man ay nasunugan din. Dahil sa totoo lang, sa panahon ito, hindi option yung pagsuko. Andito pa rin po kami, lumalaban sa buhay. At paano, sa ngayon po, kayang-kaya na po namin umiti. Unang-una po, nagbibigay sa amin ng lakas. Source ng aming lakas ay yung tiwala po namin kay God na hindi niya kami pababayaan. So everyday po, nagdadasal po kami na sana ay patuloy kaming bigyan ng Lord ng lakas upang makayanan ng pagsubok na ito. Pangalawa po, yung tiwala namin mag-asawa sa isa't isa at ang aming mga anak. Yun po ang pinagkukunan namin ng lakas. Lagi po namin sinasaisip at pinapaalala sa isa't isa na ang pinaka-importante sa lahat ay buo ang aming pamilya. Yung presensya at suporta namin sa bawat isa ay malaking bagay na hindi kami tuluyang panghinaan ng loob. So isa rin po sa nagbigay sa amin ng lakas ay ang aming pamilya at ang mga taong nagpakita, nagparamdam ng kabutihan at malasakit sa aming pagmamahal. At isa po kayo doon, ang aming CFC family. So maraming salamat po sa mga lahat. So nag-share po ng kanilang mga blessings, sa naglaan ng kanilang oras at effort, pagbigay ng aming mga pangangailangan, at sa mga lahat po na nag-alay ng dasal sa amin, taos-pusong pasasalamat po mula sa aming pamilya. Dinadalangin po namin na pagpalain pa kayo ni Lord. Hindi namin alam kung may babalik pa namin sa inyo, pero we promise po na we will pay it forward. Kung ano man ang meron kami, susunod na kayo. Hindi madali, pero naging masgaan ang pinagdaanan namin dahil sa mga taong katulad po ninyo na ginamit ni Lord na instrumento upang iparamdam sa amin ang kanyang walang kapantay na pagmamahal. At sa ngayon, ang aming puso ay puno ng pag-asa po. And ako ay maasa na one of these days, magiging okay din po ang lahat by God's grace po. Sabi nga po sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasayo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang Diyos
Palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kanang kamay. And for that walk, may God be praised. Thank you, sis. Maraming salamat. Sis Yeng General. Ang susunod po natin mag-share ay si Brother Max and si Sis Lani Opavita. Good evening po, brother and sister. Good evening. Sorry po kami sa mga dinaanan ng siyas dahil nagka-transit. Pero sa tanong kung paano namin mapapakita sa buhay namin si Cristo. Hanggang ngayon, brother and sister, si Cristo nandito pa rin sa buhay namin na nagpapalakas ng loob namin dahil para ko lang ipaalam sa inyo, sa haba ng panahon na nandito kami sa TFC, more than 20 years kami na nandito kami sa Conference for Christ na nagpapatatag sa amin na si Cristo, hindi ko lang sa lupa namin siyang tumutulong at nagpapalakas namin sa lahat ng mga pagsubok at mga challenge sa buhay namin. Yung dumaan na kahit sa amin, hindi naman talaga napakahirap kung iisipin. Pero para sa amin, mag-asawa, wala lang. Kasi sabi nga, di bali daw na manakawan tayo sa kundi, gusto ko tayo masunugan. Pero wala tayong magagawa kasi parang nakaplano na yun eh. Pero andyan si Cristo sa puso namin, sabi nga na paano namin papakita sa namin si Cristo, andyan siya talaga. Before pa lang na mangyari yung kanidya na yun, i-blinis niya na kami, lalo na ako. Mga 2 weeks before na mangyari yun, parang binigyan na ako ng blessing ng Panginoon. Kaya wala akong karapatan na questionin siya o titigil sa mga nangyari. Kasi parang lalo na ng panahon talaga mangyayari yung kanidya na yun. Kaya papasalamat ako doon sa lugar namin, walang casualty o nasaktan na namatay kahit gabi na nangyari yun. Kaya lawak-lawak ng lower barangay. Papasalamat kami kasi wala nang nasaktan kahit sa mga kapitbahay namin. Sabi ko, okay lang yun, makakawag kami talaga, wala rin kami naisalba, nasalba lang namin yung mga may buhay, yung mga alaga ko ng naaso, tapos yung lang, imahe lang ni Mama Mary talaga na naiwan pa sa amin yung bahay na yun, yung binenta sa amin ng may-ari, saka yung kay lang talaga na imahe nila ang ilabas ko. Yun lang ang nalabas namin, saka yung matagal na gamit yung sis na pananahin, na makina niya na high speed, na bigat-bigat, bago na mailabas nung anak ko, dalawa lang naman kami, saka siya. Andyan na kasi yung apoy, 4 na bahay lang mula sa amin. Kaya ang bilis talaga ng pangyayari. Pagbalik namin doon sa andyan yung apoy sa bahay namin. Kaya wala na kami nailabas na gamit. Kaya ang nagpapalakas sa loob namin, siyempre si Jesus Christ, yung mga tao na nagdasal, papasalamat kami sa inyo, mga prayers niyo, na alam namin sa mga pangyayari na yun, kahit hanggang ngayon matatag kami, hindi kami pinanghihinaan ng loob ng sister wife ko, ngayon, kahit gano'n nangyari. Tuloy lang ang laban. Dahil andyan naman si Cristo na nagpapalakas sa loob natin. Hindi niya tayo pababayaan. Lalo na sinabi ko sa inyo, matagal na kami dito sa TFC. More than 20 years, 24 years na kami rito. Kaya matibay talaga kami sa mga kahit na kung naman dadaan sa buhay namin. Huwag lang yung buhay talaga mawawala. Medyo mahirapan tayo dyan. Pero pag mga gamit na yan, kakayanin natin yan kasi hindi naman natin dinala yan eh. Nung pinanganak tayo, may provide natin kung unti-unti ang mga bagay na yan. Kaya sabi namin, unti-unti natin provide yan. Bahay namin, kahit paano, nag-stay kami sa school ng ilang ulan 1 week siguro. Nang nakabalik na kami sa bahay namin, gumawa lang kami ng medyo masisilungan namin para pangsamantala habang hindi ko
kami ng gamit namin para may tayo namin uli. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon, andun kami uli sa bahay namin. Na hindi kagaya pa ng ibang kapatid natin na andun pa sila sa evacuation center hanggang ngayon. Na hindi, kumbaga, hindi maganda yung tayo nila ron. Sa amin, sa bahay namin, kompleto naman kami. May tubig, kuryente nga lang yung wala sa amin. Pero kaya hindi kami masyadong nahihirapan, hindi kagaya ng ibang mga kapitbahay namin na parang hirap pa rin sila. Kaya kami, wala kami masyadong sa buhay na mahirapan kami na makabangon. Kasi andun naman kami sa bahay namin kahit paano. Yung nga lang, talagang hirap kami magpatayo ng bahay. Siyempre, hindi naman kami mayaman. Mahirap lang kami. Kailangan din namin mag-ipon ng pambili ng materyales para sa bahay namin. Pero yung kami panghihinaan ng loob, wala. Normal lang din yung pamumuhay namin. Diyan yung mga anak namin, tumutulong sa amin. Kayo, yung mga players nyo, batal nyo, sa mga kapatid natin sa safety, yung mga unit head, sa chapter head, papasalamat kami kasi andito sa community yung tulungan. Hindi tayo iniiwanan nila. Yan yung mga dasal yung panalangin na makayanan namin. Isa rin yung napapatatag sa amin yung mga panalangin yung na makayanan namin. Kaya papasalamat kami sa inyo lahat na sa mga tulong nyo, na mga prayers, mga financial. Hindi namin nasubukan na yung kumuha ng mga damit dun sa mga tinatambak. Kasi lahat ng mga tulong na binigay na damit sa amin, galing sa CFC. Lahat maayos. Salamat sa inyo lahat, Dr. Head, kay Brad Joel, kay household namin. Umaga-umaga, doon sa bahay namin sa high school yan, kadala ng pagkain sa amin. Umaga, hapon. Kaya doon namin naramdaman yung pagmamahal ng mga kapatid natin sa CFC, mga kasama namin sa household namin. Hindi kami pinabayaan. Parang kami, relax lang kami. Hindi namin iniisip na kami, kahit nawala kami. Kasi kung iisipin natin lahat yung mga bagay, masakit talaga eh. Hindi natin pwedeng kaya kami, okay lang na mawala yung lahat na yan. Huwag lang buhay ng tao. Yung gamit, may provide natin ng tinutiyan. Lahat naman tayo, hindi naman binigla na yung lahat ng gamit nandiyan na lang. Ito yung tila. Yung bahay namin, yung tinutinan namin. Sa pagbangon namin, si Kristo pa rin. Nandun pa rin kami sa ng Kristo sa mga tao, panalangin ng tao. Kasi hanggat nandiyan tayo sa ni Kristo, hindi natin siya kinikilang, nakakalimutan. Hindi tayo niya pababayaan. Lagi lang tayong magdadasal para sa Kanya. Hindi natin pwedeng interfere yung Panginoon. Porque nagkaroon tayo ng ganitong problema, kasi natin ang Panginoon. Hindi ganun. Kasi lalo na dito tayo sa community. Dito tayo tatatag. Kasi kung kami hindi matatag, dito sa community, matagal na kami wala. Dahil dito sa community, mahirap din. Maraming lalaki. Pero matibay pa rin kami dito kami. At pinakita pa rin ang community na ito sa amin kung gaano talaga nagtutulungan sa mga kapatid na kagaya namin, sa mga brothers and sisters namin na nadamay sa sunog, na hindi ka talaga kami napabayaan. At pinapanalangin din namin na sana huwag nang maulit sa iba kasi mahirap talaga. Kami okay lang sa amin kasi nandiyan na yan eh. Kami okay lang kasi kahit pa paano malalaki may mga anak ko. Ibang bagay kasi maliliit yung mga anak. Pero kung malalaki yung mga anak ko, ang pangalay ko, 36. Ang bunso ko, 28. Kaya hindi ko na sila masyadong iintindihin sila na kawawa. Kasi kaya na nila. Nahihirapan tayo pag yung mga anak natin maliliit. Kaya hindi kami masyadong nahihirapan na ganun. Talaga napakasakit mga brothers and sisters kung may anak tayo maliliit. Sila yung una natin iisipin. Maki-question natin ng Panginoon, pero hindi siguro din kung pasahin natin ng Panginoon sa puso natin. Tutulungan niya tayo, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. At pagbangon natin sa mga pahigyan na yan, kami, huwag umubo naman kami sa mga laban lang. Hindi lang namin talaga na kasi doon yung sinabi ko, i-blinis ako ng Panginoon bago nangyari yan na yan. Dahil napakalaking bagay yung binigay na opportunity ng Diyos sa akin bago nangyari yung mahigyan na yan. Kaya walang dahilan para mawala sa puso namin mag-asawa. Kahit ako lang na
Dahil sa unang trabaho talagang mahirap. Parang nire-react ko lang yung trabaho ko doon para meron lang ako libangan. Pero nung itong pangalawang trabaho talagang binigay sa akin ng Panginoon to para hindi rin ako mahirapan bumangon. Alam ng Panginoon na mangyayari yun, kaya binigay niya sa akin ng magandang oportunidad na to. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ulit sa inyong college sister. Maraming salamat sa inyong panalangin sa amin, mga tulong pinansyal at kahit ano man yung naibigay mo dito sa mga kapatid natin, UNICEF, Dr. Thank you po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. Natulong nyo kay Brada Happy na doon nila inaano yung mga goods, mga ayuda namin, napakarami, kahit hindi na namin napupuntahan yun. Sister J, Brad, puntahan mo yung mga ano doon kasi wala na hindi na namin maano yung mga tulong na ano hindi na namin napapansin kung saan nanggagaling. Yun lahat yung binigay ng CFC yun. Sa inyo lahat ng galing yun. Kaya maraming salamat sa inyo galing, sister. Mga nag-orga na isipin sa amin. Yun lang po nagpapasalamat sa inyo. Paano niyo pa din na ipakita o maipakita si Kristo sa inyo? Pero, pinapasa Diyos ko na po sa inyong lahat. Kayo na po ang bahala. Yun po, sumabog na po yung transformer. Sa isip ko na lang, wala na. Wala na yung bahay namin kasi nakarating na doon sa kanto. Yung apoy. Nung dumating na po yung mga bandang 3 o'clock, dumating na po yung anak ko galing sa trabaho. Ano ma, wala na tayong bahay. Parang casual na lang. Kasi siguro nailapit ko na sa Diyos yung lahat ng mangyayari at yung nangyari pa. Tapos dumating yung border ko, sabi niya, Nay, halika doon tayo sa school. Nakakuha na kami ng room. Doon na tayo. Kasi yung hika mo, mahamugan ka. Umakyat kami doon sa 3rd floor. Nung taman-taman nagliwanag na po, eto na po si Sis Lenny, tumawag. Sis, nasa kayo? Hinahanap kayo ni Joel. Nandito po kami sa Sanes, sa 3rd floor. Anong room? 304 po. Dumating si Brad Joel, may dalang pagkain, na i-share ko doon sa mga katabi namin yung iba, kasi sa dami. Pagdating po ng tanghali, dumating naman si Sis Lenny, tsaka si Brad Joel. May dalang tanghalian. Pagdating po ng gabi, ganun pa rin. Sa isip-isip ko, eto na yung sagot ni Lord. Hindi niya talaga kami pababayaan. Salamat po sa aming household. Hindi niya po kami iniwanan. Pati na po yung dating kasamaan namin sa household na si Marinas, pinuntahan din po kami. Pinumusta kami. Sila Tita Edna Pagara. Sabi nga nung anak ko, ang tibay ng household nyo, lalo na yung aborto couples at saka Castorico couples, hindi kayo pinabayaan. Sabi ko naman, lahat ng CFC hindi kami pinabayaan. Kasi meron Gengens na dumarating. Galing sa Gengens yung ayuda. Doon ko po na sabi ko, makakabangon kami kahit paano. Kasi hindi po kami iniwan ninyo. Nandiyan pa rin po kayo. Handang tumulong sa amin. Hindi ko po makakalimutan lahat ng tulong ninyo. Maraming salamat po sa mga CFC. Kahit hindi ko po banggitin yung mga pangalan nyo, pero ramdam nyo po siguro na kayo yung pinasasalamatan ko. Maraming salamat po.
akong iyakin. Isang bag. Pero po, palagi na po yung letter pa po yun. Nagpapasalamat ako sa lahat natin na SFC na lalo na kay Drone, nagbibigay sa amin ng financial, mga gamit. Kayo lahat, alam ko pong nag-ambagan po kayo para sa aming nasunugan. Salamat sa inyo sa pagtulong sa amin. Yun lang po. Yun, maraming salamat. Palakpakan po natin ulit yung ating So, konti lang sa kanilang mga nabanggit, no, na katulad sa kailan couple. Tinanggap nila kung paano gumalaw ang Diyos sa kanila. Thankful sa buhay. Lahat ng bagay mapapalitan naman eh. Mga mahirap nga ang buhay. No? Pero naging matatag sila sa naging matatag sila sa pagsubok na ito. At ang isang magandang ano doon is naisalba nila isang bouquet na ngayon ay nagsisilbing parang source ng kanilang kalakasan din, maliban kay Yesu Cristo. Nagpapatatag at talaga namang pinakinggan pa rin sila ng Diyos. Si Bro Randy and Sis Cheryl, Balitsayo couple, masakit pa rin sa puso, pero bagamat gano'n na may nawalan sa kanila, kung ano yung natatanggap nila, binabagahagi pa rin nila sa iba. At maganda yung nabanggit ni Bro Randy, no? Yung mga ayuda galing sa gobyerno, pero yung ayudang galing sa komunidad ay mula sa bulsa. Mula sa sariling bulsa. Hindi nang hina sa pagsubok, pero tumayo. Komunidad ang naging malaking tulong. At sabi nga nila ay patuloy silang magsisilbi. Nawala ng gamit, pero hindi ang pananampalataya. Kay CCM Generale, natakot daw si Bro na mag-share. Pero sabi ni Sisa, hindi nawawala ang pag-ibig ng Panginoon maski nawala ang ari-arian. No? Ang pag-ibig ng Panginoon ay laging nandiyan. Hindi nawawala. Mawala na ang ari-arian, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mawala. Tiwala sa isa't isa sa pamilya. No? Mapanatili itong buo. At maganda yung nabanggit ni Sis, no? Na isa sa kanyang goal ay to pay it forward. To pay it forward. Puso na puno ng pag-asa. Kaya Opal naman, binigyan siya ng bagong trabaho. Tama ba? Yung blessing sa kanya. 2 weeks before. So bagamat nagkaroon ng sulod, nawalan sila, pero dahil sa bagong trabaho, ito ang nagsilbing instrumento upang makapatuloy sila na makapag-build ulit ng kanilang buhay, ng kanilang kinabukasan, ng kanilang tahanan. At nagpapasalamat na walang nasawi. At ang maganda ay naisalba ni Bro yung dalawang imahe, no? Imahe ni Jesus at ang imahe ng ating Birhen Maria. Na kung saan, ito naman ay nagsilbing kalakasan ni Sis nung kanyang niyakap ang imahe ni Jesus, no? At sabi nga ni Bro, ni Sis, na damaang damayan ng CFC.
surrender to Jesus, yun ang ginawa ni Sis, no? Nung nakita niya yung imahe ni Jesus, yung kanyang kamay na naka-spread, at nagpaiwati para sa kanya na mag-surrender kaya sa ating Panginoong Jesucristo. At maganda yung nasabi talaga niya, no? Na naging matibay ang household nila para sa kanila. Yun ang kagandahan talaga ng komunidad natin, yung household. Yan talaga isa sa, maliban sa ating pamilya, yan ang talaga nagiging pangalawang pamilya natin na talagang magdadamay para sa atin. And lastly, si Jeremy at saka si Bro Simon, no? Nabanggit din nila yung pagdamay ng CFC household sa kanila. Bagamat masakit pa rin, no? Para kay Sis May Jeremy, ay patuloy pa din, no? Talagang babangon sila dahil ang Diyos ay nandyan at ang community ng Couples for Christ. Sa ating muli, pagpakan yung ating mga sharers. Nawa ay marami tayong matutulong sa community sa kanilang mga sharers. So, sa mga oras na to, inihiling namin na yung mga nag-birthday ng March, sorry, medyo marami ito lahat ng mga nag-birthday ng March, April, and June, umupo. At yung mga hindi nila birthdays yung mga buwan na yun, tayo po ay tumayo upang ipagdasal sila. Ay, gano'n na rin pati yung mga may anniversary ng mukhang lahat uupo. Lahat ba? At yung mga may wedding anniversary ng, wedding anniversary ng, ito yung ating March. Alam niyo, sorry, sobrang maliit. Pero yung March, ipopost ko na lang ito sa ating GC. March, April, May, ayan. So ito naman ay buwan-buwan ating nababate sa ating greetings list. At sa mga wedding anniversaries natin. Kasama kayo. April, May, and June anniversaries. Lord, we come before you with grateful hearts, thanking you for the gift of life and the blessings of this special day. Thank you for another year you have added to our celebrant's life, and for the love and faithfulness you have shown to our anniversary couple throughout their journey together. Lord, we pray that you continue to bless them with good health, wisdom, strength, and overflowing joy. May the birthday celebrant continue to grow in faith and become a blessing to others. For our anniversary couple, may their love give us each day, rooted in your grace, filled with understanding, forgiveness, and unwavering commitment. Bless their families, their work, and every plan they entrust to you. May your presence always guide them, protect them, and fill their hearts with peace. Let their lives be a testimony of your goodness and love. We dedicate this celebration to you and thank you for the chapter assembly we share today. May everything we do bring honor and glory to your holy name. In your mighty Jesus' name, O Lord, amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yun din yung ating mga kapatid na may mga karamdaman. Mayroong mga karamdaman physically, spiritually. Still, our Lord. Dear Lord, sa gagawin Lord God, ay ang po si Lord kinataas, Lord God, ang Jesus. Ang mga tao, Lord God, na nagbibigay luluha. Luluha sapagkat siya po ay may mga
lubos na dinaramdam. Problema sa pamilya, sa katawan, problema sa relasyon, Lord God. Ang pagluhan nila, Lord God, ay lagi sa iyong pinananalangin na sana po yung pagalingin. Bigyan ng lunas, O Lord God, lahat ng kanilang nararamdaman. Manubalik po ba, Panginoon, ang kasiglahan, ang ngiti sa kanilang mga labi at ang kagalakan sa puso. Dalangin po namin bawat isa. Your healing power, O Lord God, whatever it is, Lord God, financially, emotionally, or medical problem, or any problem, Lord God, ang mga alalahanin ng mga mga. Kaya, Lord, we may be, Lord God, and you sumama sa iyo. We do believe, Lord God, in your healing power, Lord God, that everything, Lord God, ito po ay malusolusyonan. Pagkat ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Lord God, ang sagot sa aming mga suliranin. Sagot, Lord God, sa aming mga alalahanin. Pagkaloob, Lord God, ng kalakasan, ng magandang kaisipan, upang kung ano man, Lord God, ang aming mga pagkakamit kainaan ay hinihiling namin na ito po ay iyong pagkalingin. Pagkaloob mo po, Lord kami ng sapat na alam, Lord God, upang bawat sakit na aming naramdaman, ang ulit po, Lord God, na ito po aming naramdaman ay ikaw na po, binubilig na makakasagot sa aming problema, hindi sa amin, Lord God, na magandang bukas ng kalakasan ng pangatawa ay si Paring Financial, Lord God. Pero hindi po, Lord God, ang agis dito na buhay, dito po, Lord God, ay iyong pagkakasin. Mahal ko, Panginoon, dahil po ito ay ang Lord God ay sinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. So, sige, magsimpo muna tayo sa dito. Konting announcements lang po bago tayo magtapos.